sama-sama tayong magiging tarakli. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Bachang sa Surigao del Sur anumang oras ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pero hindi pa man yan nangyayari, nagpabaha na ang bagyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Grabe bahain at init. Hindi pa man nagla-landfall ang bagyong Bachang. Mistulang waterfalls na ang lakas ng ragasan ng baha sa Tandag, Surigao del Sur. Hala, grabe. Tulong-tulong ang mga residente sa Barangay San Antonio sa pag-alis sa mga bunot na nakabara sa kanal at nagpabaha sa lugar. Pansamantalang lumikas ang mga residente. Lalong lumalakas na po dito ang hangin. Ramdam din ang agupit ng bagyo sa bayan ng Kagwait. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, tumaas ang tubig sa paligid ng mga bahay malapit sa Kagwait Beach sa Barangay Unidad. Magdamag din ang ulang naranasan sa bayan ng Hinatuan, kaya ipinag-utos ng munisipyo na lumikas na ang mga residente sa mas ligtas na lugar. Nasa 140 pamilya ang lumikas mula sa isla ng Mahaba. Habang nasa 70 pamilya naman ang nagsiksikan sa maliit na evacuation center sa Barangay San Juan. Ang uban dito sa pikas nga sitio tungod kay dili niya kaya kuan sa accommodate ang area. Mostly ginahimo ni namo dili lang kay karon. Basta adunay bagyo, preemptive time naa na sila. Ayon sa mga residente, mas mainam sa kanilang lumikas lalo na tuwing may bagyo. Makapuyo namin gani magkit-bakit, kini siguro namin magkit-bakit sir. Ito adi, makapuyo kayo maayo ba na di na kami magbakit-bakit. Kanina, tuloy ang paglikas ng mga residente, kabilang ang mga galing sa Barangay Aquino. So katong galino bitaw kusog sir, nilawom na siya kaniguro lang ko kay ang among balay na baya sa tubig. Ipinagbabawal ngayon ang pagpalaot ng mga mangingisda habang nakataas ang wind signal number 2 sa lugar. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda. Please, I issued my memo, huwag muna kayong pumalaot, baka madisgrasya. Ipinagbawal din muna ang lahat ng tourism activities gaya ng island hopping at pagbisita sa Enchanted River. Nakataas naman sa blue alert status ang Emergency Operations Center sa Esperanza, Agusan del Sur dahil sa banta ng bagyo. Nakatutok at nakamonitor ang mga response unit sa bayan. Handa rin daw sila para sa posibleng deployment. Sa Tubay, Agusan del Norte, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone at flood-prone areas. Sa inisyal na tala ng MDRRMO, halos 106 na po na ang inilikas sa barangay Tagmamarkay. Nagpatupad na rin kagabi ng blue alert status sa bayan. Ang Pag-asa nagbabala sa maraming landfall ng bagyong Bachang at sa pagiging mas maulan nito kumpara sa pagiging mas mahangin. Nagkataon lang talaga na maraming islang dadaanan kaya magkakaroon ng maraming landfall. Dapat din tayo mag-focus yung hazard talaga na madalas din na natin sinasabi na mas maulan siya kaysa sa mas mahangin. Meron namang hazard hunter ang Pag-asa kung saan ipapakita ang assessment ng hazard sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Napanatili po ng bagyong Bachang ang lakas nito habang lumalapit sa Caraga Region. Nakataas ang signal number 2 sa Siquijor, timog na bahagi ng Negros Oriental, timog na bahagi ng Negros Occidental, timog na bahagi ng Cebu at timog na bahagi ng Bohol. Ganyan din sa Surigao del Norte kasama ang Siargao, Bukas, Grande Island. Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, hilagang silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang silangang bahagi ng Misamis Occidental at sa Camiguin. Signal number 1 naman sa timog na bahagi ng Occidental Mindoro, timog na bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, pati na timog na bahagi ng Masbate. Pati na rin sa timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte,
natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, natitirang bahagi ng Negros Oriental, at natitirang bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Hilagang bahagi ng Davao del Sur, natitirang bahagi ng Bukidnon, sa hilagang bahagi ng Cotabato, Lanao del Sur, sa hilagang bahagi ng Maguindanao del Norte, hilagang bahagi ng Maguindanao del Sur, natitirang bahagi ng Lanao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur, at hilagang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 120 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at base sa forecast track ng Pag-asa, patuloy na kumikilos ang bagyo, pakanluran, hilagang kanluran, palapit sa Caraga Region. Inaasahang maglalandfall ito sa Surigao del Sur ngayong gabi o mamayang madaling araw bago po ito dumaan sa Bohol Sea bukas ng umaga. At posible rin itong lumapit o tumama sa kalupaan ng Siquijor at sa timog na bahagi ng Negros Oriental bukas ng tanghali o gabi. At bukas ng gabi naman o sa Sabado na umaga, tatahakin ng bagyong Basyang ang Sulu Sea bago tumuloy sa hilagang bahagi ng Palawan sa Sabado ng tanghali o gabi. Inaasahan pong bahagyang hihina ang bagyo kapag tumama ito sa kalupaan pero posibleng mapanatili nito ang pagiging isang tropical storm. Hindi man term sharing pero may napag-uusapan ngang kasunduan para sa pag-upo ni Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago po ang eleksyon 2028. Ay po yan kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Posible raw mangyari ang pagpapalit ng liderato pagkatapos nila makalipat sa bagong Senate building sa Taguig. Saksi si Ian Cruz. Matatag, nagkakaisa at di natitinag na Senate Majority. Yan ang caption ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang i-post ang larawang ito sa X. Kuha yan kahapon pagkatapos ng sesyon ng Senado kung saan ang umupo sa upuan ng Senate President ay si Senadora Loren Legarda imbes na si Senate President Tito Soto. Kahapon, kinumpirma ni Soto na may planong paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Kanina, idinitalya naman ni Zubiri ang napag-usapan nila noong magpulong sila sa Senate Lounge. Yesterday, when we were discussing inside the lounge, I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. And he gladly agreed and he said, yes, why not? Better that way so that the majority remains solidly behind each other. Sabi ni Zubiri, baka mangyari ang pagpapalit ng Senate President kapag nakalipat na sila sa new Senate building. Maging si Zubiri raw ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong Majority Leader. We're looking at possibly after the transfer to the new building. I think late 2027, nilipat na tayo sa bagong building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Noong unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad siya at aanib sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Let's put it this way, no, hindi sila nakakuha ng 13. Okay. Kaya nag-stabilize kahapon. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, nag-selfie. selfie. So, pinost, nagtatawa ng gabi. Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Di power sharing. Di hinashtag niyang power sharing. Pero ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Si Legarda, di ko mambibig sa sinasabing power sharing agreement. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw. I have no idea
That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hindi rin niya sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? Minority. Recently daw. Recently. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, tinap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin nating, vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisika pa nating makuhang panig ng minorya ng Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, sinalakay ng otoridad ang isang illegal na refilling station ng LPG sa Las Piñas. Saksi, si Jamie Santos, exclusive. Isang illegal backyard refilling operation ng LPG ang sinalakay ng mga otoridad kanina. Nagbebenta raw kasi ng 170-gram LPG canisters na hindi otorisado. Ang canisters na nakumpiska walang selyo. Patunay raw na hindi ito dumaan sa tamang proseso at quality control. Delikado raw dahil posibleng magdulot ng sunog o pagsabog. Ang ginagawa niya, ini-illegal refill niya. At ang mga dinidistribute po niya sa publiko, illegally refill. Matagal na raw minanmanan ang illegal na operasyon ng refilling station. Kanina, nagsagawa sila ng test buy bago tuluyang sinalakay. Matagal na po namin silang sinusurveillance na bumili po kami kanina ng 2 crate. So ang nangyari po, nagbenta sila pero ilang beses na kami nag-test buy sa kanila. Ang backyard refilling hindi umano sumusunod sa safety standards at madalas ginagawa sa masisikip na lugar, isang malaking banta lalo na sa mga komunidad. Dito sa sinalakay na lugar, makikita ang tambak at patong-patong na mga crate na ang iba luma pa. Mahaharap sa iba't ibang kaso ang operator, kabilang ang illegal trading of petroleum products at paglabag sa LPG Industry Regulation Act o RA 11592. Sinubukan namin puna ng pahayag ang may-ari pero tumanggi siya. Payo ng mga otoridad sa publiko, huwag magtipid sa kaligtasan. Siguraduhin ang LPG na binibili mula sa authorized dealers at may selyo upang maiwasan ang disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Inilibing na po kanina sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Bago po ito, nagkaroon ng misa sa mortuary ng NCRPO. Bago po dumiretso sa Heritage Memorial Park kung saan sila inilibing. Sa inilabas na CCTV ng QCPD, kita sa labas ng isang hotel ang mag-asawang sinasabing mastermind sa pagpatay sa mag-ina. Dito umano nag-check-in ang mag-asawa matapos itapon ang katawan ng mga biktima. Hawak na ng pulisya ang mga suspect. Habang buhay na pagbawi sa driver's license ang inirekomendang parusa sa nag-viral na motoristang nanggulpi sa kapwa niya driver sa Rizal. Saksi, si Von Aquino. Habang buhay, ma'am. Sabi nila, ano daw sa abogado. Abogado, wala akong pera, ma'am. Wala akong pera. Ano ko, mahirap lang kami. Hindi napigil ni Mike ang kanyang emosyon matapos irekomenda ng hepe ng LTO ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi sa kanyang driver's license. Si Mike ang nakuhanan sa viral video na sinusuntok hanggang sa bumagsak ang nakaalitang driver na naglabas ng baseball bat sa Cainta, Rizal. Kwento ni Mike, ginitgit siya hanggang nauwi ito sa murahan. Kita ito sa video na ibinigay ni Mike sa GMA Integrated News. Hindi, lasing ka lang, boss! Huminto rin at bumaba ng sasakyan ng kaalitan.
Aalis na raw sana siya para makaiwas, pero Habang nung papaandar ako, ma'am, nakita ko yung baseball bat yung binunot niya. Sabi ko, sip-sip ko, buti baseball bat lang. Ngayon, akala ko hindi pa palo. Pumunta siya ng gitna, ma'am. Inabangan niya yung pagdaan ko. Pinalo niya ng ganyan. yung alin? Yung kotse ko, ma'am. Dito na raw niya binaba ang driver hanggang sa mangyari ang panununtok. Bagsak! Bagsak! Humingi siya ngayon ng paumanhin sa nakaalitang driver. Sir, pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko naman talaga gusto mangyari sa'yo, sir. Ako, sir, nung papakumbaba ako, simula't una pa lang, sir, pagtapos mangyari nun, sir. Nagpapakumbaba ako sa inyo, sir. Talagang hindi ka... Sir, pasensya ka na sa nangyari talaga. Kasalanan ko naman, Pero hindi ko naman ginusto yun, alam mo yun, Talagang na-trigger na lang din ako. Pero ang LTO, hindi kumbinsido sa kanyang paliwanag. Kitang-kita nyo naman talagang hinabol niya, sinaktan niya yung tao. Kahit naman kasalanan ng kabilang panig, tapos sinasabi niya kanina na nakainom, lasing, yun ang allegations niya, sana hindi siya nakipag-away doon. Ang nasaktan na driver, nagpadala ng medical certificate sa LTO. Pero pagpapaliwanagin pa rin daw dahil sa mga nakitang violation. Una, hindi raw rehistrado ang sasakyan. May napansin pa ako doon, yung plaka niya, hindi original yung plaka na nakalagay. Pangatlo, yung plaka niya halatang tinatago, nakatilt, para hindi makuha ng mga NCAP cameras. Pangatlo, kung totoong lasing siya, ba't siya nagdadrive ng lasing? Sinuspindi ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya. Posible rin daw itong ma-revoke. Samantala, uminit naman ang ulo ni LTO Chief Marcos Lacanilao habang ipinasusurrender ang driver's license ng presidente ng BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS sa pagdinig kanina kaugnay sa mga aksidente at traffic violation sa BOSS Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Hindi, ipisurrender mo yung driver's license mo. O gusto mong i-alarm ko yung driver's license mo kung ayaw mong i-surrender? Okay, sir. I will surrender. Kasi naghirap sa inyo, kinakausap ko kayo na maayos Sorry po, sir. For the record, wala po akong maraming pera. Ipinasurrender ng LTO ang lisensya ng organizer dahil iniimbestigahan ng mga paglabag sa batas trapiko sa naganap na event. Nabigo rin nila ang boss na isumite sa kanila ang listahan ng mga lumabag sa trapiko. Ang recommendation po namin dito sa LTO, itigil na yung ganyang endurance challenge. Kasi hindi na po ito tourism Itinanggi rin ng LTO na nagbigay sila ng permit para sa naturang event. Ipatatawag din daw nila ang participants na may traffic violation. Though some of our participants clearly violated the traffic laws, paulit-ulit po namin sinasabi sa kanila na mag-follow the traffic rules as well as national laws about traffic rules. We encourage our LGU units na mga kinausap namin as well as yung mga government agencies na kinausap namin na to apprehend all violators of traffic. Sakali raw magkaroon ulit ng ganitong event, huhulihin sila sa kalye. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Kapwa stranded ang mga lokal na pasahero at dayuhang turista dahil sa pagkansela ng biyahe ng mga barko sa Cebu. Bunsod pa rin yan ng banta ng bagyong Basyang. At mula sa Cebu City, saksi live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Piya sa mga oras na ito, naranasan na ang pabugso-bugsong pagulan at malakas na hangin dulot ng bagyong Basyang dito sa lalawigan ng Cebu. Nasa storm signal number 2 na ang southern portion ng lalawigan. Naunang lumikas sa gym na ito ang mga pamilyang nasunugan noong January 18. Wala pa silang ibang mauuwian at dahil sa bagyong Basyang, nangamba sila lalo't binaha ang nasabing gym nang humagupit ang bagyong Tino noong nakaraang taon. Andam din. Kaya para isipti na mo mong kinabuhi. Kabilang ang pamilya ni Maribel Cardenas sa mga nakaranas ng hagupit ng bagyong Tino. Kaya kanina, abala na siya sa pag-iempake at pag-akyat ng ilang gamit
sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nga mo mga salinag, ipanood po na mong sako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Kagabi pa lang, kansilado na ang ilang biyahe sa Pantalan sa Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 632 na pasahero ang stranded. May mga natulog sa Pantalan. Mahirap talaga pag wala kayong budget kasi mahirapan nyo dito. Dire rin mag-stay, namay pom dire. Salamat po mi sa kapitan dire na nagpakuan sa mga dire. Pati mga dayuhang turista hindi makabiyahe. We were in Palawan before and it was really good because weather is really good, and now in Cebu it's we are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Kababayan na planong magbiyahe kaya kayaking. So magkuhan na ka, mag-continuous monitoring ka sa una sa Pag-asa. Mag-check naman na natin online no, kung naabay storm signal ang kanang atong province of Cebu o kung ang mga area kung ang katatagulong. Sa Tagbilaran City, Bohol, iniligpit na ang mga billboard na posibleng masira at maging sanhi ng panganib tuwing may malakas na bagyo. Inilipat na rin muna sa mas ligtas na lugar ang mga bangka sa Panglao Island. Sa Negros Oriental, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpapatupad sila ng preemptive evacuation sa lahat ng mga nakatira malapit sa dagat, ilog at sa landslide-prone areas. Iyan, nandito tayo ngayon sa loob ng Command Center sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, kung saan nakaantabay ang lahat ng mga personnel 24 oras para i-monitor ang iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Mula dito sa Cebu para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ng dalawang habal-habal rider sa Davao del Sur matapos nilang tagain at saksakin ang isa't isa. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Pagkadating sa Bansalan Public Bus Terminal sa Davao del Sur noong Martes, umupo ang lalaking yan na nakasuot ng puting t-shirt. Maya-maya pa, dumating ang isang rider. Ang lalaking nakaputing t-shirt tumayo at may binunot mula sa kanyang likod. Nilapitan niya ang rider at bilang tinaga ng 2 beses gamit ang itak na kung tawagin ay lagaraw. Tumakbo ang rider na tinaga. Hinabol pa siya ng lalaking nanaga pero hindi na siya naabutan. Kaya pumasok na lang ang lalaki sa palengke. Maya-maya, bumalik ang rider sa kanyang motor at may kinuha. Kumuha lang pala siya ng tiyempo at pinuntahan ang tumaga sa kanya sa loob ng palengke. Hindi na nakuhanan ng kamera, ngunit ayon sa Bansalan Police, 2 beses na nasaksak ng rider ang nanaga sa kanya gamit ang kutsilyo. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Duguan ang likod ng lalaking nanaga, pumagit na ang isang security guard hanggang sa dumating ang mga pulis. Dinala sa ospital ang 2 sugatan. Napag-alaman na parehong habal-habal driver ang 2 lalaki. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bago ang insidente, nagkaalitan ang 2 hanggang sa humantong sa pananaga. Iimbestigahan ang mga ebidensya sa kung sino ang dapat ireklamo sa piskalya. Magbabase man tayo sa mga evidences na makukuha ng ating investigator, sir. Pero possibly, sir, meron talaga itong nakaso na frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pagbobotohan po ng plenaryo ang committee report kaugnay sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang 2 reklamo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Please raise your right hand. Matapos bumoto ang House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangang gumawa ng report ang komite na pagbobotohan sa plenaryo kung nasaan ang susunod na hamon. Pagbobotohan ng lahat ng kongresista kung pabor sila sa report ng Justice Committee. Kailangan lang ng 1/3
o 105 na kongresista para tuluyang mabasura ang report. Ayon sa chairperson ng komite, wala pang nangyayaring pagbaligtad ng plenaryo sa Justice Committee report. Pero sakaling mangyari yan, when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. kung tatanggapin naman ang report, tuluyan ang mamamatay ang impeachment complaint. Mismo ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa Masa et al. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, aminadong mahihirapan silang makakuha ng boto sa plenaryo. Pero gagawin pa rin daw nila ang lahat para makumbinsi ang mga kasamahan sa Kamara. Tutuloy pa sa plenaryo so may boto pa ron. Even though there's a slim chance, hindi pa rin tapos. Mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Pero umaasa tayo sa taong bayan na mas magiging malakas yung panawagan nila na magkaroon ng pagdinig. Bukod dyan, yung hinahanap kasi na big fish ng ating mga kababayan. Well, tingin ko wala akong chances na makakuha ko ng 1/3 Zero. vote. Nil. Well, they might get some votes, but not 1/3 of all members. Kaya pinag-aaralan din ng Makabayan Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema. Di pa tiyak ang magiging argumento roon. Pero sabi na naghain ng unang impeachment complaint, hindi pa naman dapat pinagbotohan sa komite ang mismong ebidensya na sa paglilitis pa ng impeachment court dapat tinalakay. The House Committee on Justice went beyond the very standard established in the House rules on impeachment proceedings. Because Section 4 of those rules simply states that for there to be a finding of sufficiency and substance, there must be a recital of facts constituting the offense and determinative of jurisdiction. Kailangan maging legalistic impeachment process to eh. Okay. Kasi constitutional, legal, and political process impeachment. Right. So, on technical grounds, personal knowledge and authenticated documents, ito, pinatawid ho natin to substance para ma-air po talaga nila yung pong batayan ng mga impeachment po. Sinagot naman ng committee chairperson ng punang tila ipinagtanggol ng mga miyembro ang Pangulo. We do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Posible raw pumunta sa Pilipinas si US President Donald Trump para sa ASEAN Leaders Summit. Kanina inilunsad ang isang sagisag ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Saksi si JP Soriano. 80 taon na ang bilateral relations ng Amerika at Pilipinas ngayong 2026. Kanina, formal nang inilunsad ang official US-Philippines 80th Anniversary logo na pinangunahan ang Charge d'Affaires ng US Embassy sa Pilipinas, opisyal ng Department of Foreign Affairs at Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez. Tonight, it gives me great pleasure to celebrate 80 years of friendship between the United States and the Philippines, as friends, as partners, and as allies. We are bound not just by a shared history, but by values and the true bonds that connect our people. Here is to the next 80 years, to a brighter future for both our countries, and to a continued strong and enduring partnership. Mabuhay. 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 Kasabay ng anibersaryo na taon din sa pagbuo ng bagong World Organization ni US President Donald Trump, ang Board of Peace. Layon daw nitong subaybayan at tiyaking maipatutupad ng maayos ang ceasefire sa Gaza at iba pang bahagi ng mundong may sigalot. Ayon kay Romualdez, inimbitahan ng Amerika ang Pilipinas na maging opisyal na bahagi ng bubuing Board of Peace. The White House gave me a letter addressed, a personal letter coming from President Trump inviting President Marcos to be a member of the Board of Peace. And are we going to join this? We're looking at what kind of commitment is being asked of us, and of course we have to find out how we can be of help. We've always been for finding a way to
contribute in any kind of peace effort. So if this is something that the Philippines can be part of, then very likely we'll accept the invitation. Pero malabo raw na maging permanenteng miyembro ng Board of Peace ni Trump ang Pilipinas dahil may permanent membership daw ito na aabot sa $1 bilyong. Maybe we can contribute our human resources or something along those lines. Bukod sa Board of Peace, sabi ni Romualdez, posible rin daw na pumunta si Trump sa Pilipinas sa ASEAN Leaders Summit para sa ASEAN Plus meetings kung saan Pilipinas ang chairman. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mistulang fireball ang naging pagsabog na isang fuel wagon sa isang istasyon ng tren sa Russia. Ayon sa mga otoridad, nangyari ito matapos madiskarilang pagon. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero base sa isang o ilang local report, posibleng may kaugnayan ito sa giyera sa Ukraine. Ang naturang railway line ay mahalaga sa transportasyon ng ilang produkto sa southern Russia, gayon din sa ilang kagamitang pangmilitar. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang isang jeepney driver na nag-counterflow at nang-away pa ng kasalubong na driver sa Cainta, Rizal. Ilang beses hinamon at inasar ng tsoper ang kasalubong niyang SUV driver. Bago po yan, huminto sa gitna ng daan ng jeepney at kinatok ang kasalubong na SUV driver sabay giit na liliko siya sa gasolinahan. Inasar niya ang SUV driver sa kakumuha ng cellphone para mag-video. Ayon sa uploader, nangyari ito sa A. Bonifacio Avenue noong Martes. Nakita ng LTO sa GMA Integrated News ang video kaya ipinatatawag ang jeepney driver pati ang rehistradong may-ari ng jeep para magpaliwanag. Isinailalim sa alarm status ang naturang jeep at sinuspindi rin ng 70 araw ang lisensya ng jeepney driver. Maaksyon ang sorpresa ng mga estudyante sa Rizal para sa kanilang guro. Naglalakad lang si Teacher Gideon nang bigla siyang binuhat papunta sa classroom. Doon nakaabang ang cake pati na ang mga mensahe mula sa mga estudyante. New fear unlocked nga raw ang sorpresa, sabi ni Sir. At hindi raw ito katulad ng dating gawi tuwing Teacher's Day na may nagpapanggap na nag-aaway para ipatawag ang sinusurpresang guro. At kahit mukhang kidnapping ang eksena, kwento ni Sir, maingat ang kanyang mga estudyante at wala namang nasaktan. At pati nga raw ang bit-bit niyang drinks, safe din. Sa huli, natawa si Sir Gideon at nanaig pa rin ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga sa ginawa ng kanyang mga estudyante. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.